Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkaparehas na ibong bato-bato o kaya'y 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Panuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayoy 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang pamilya ay malaking biyaya ng Diyos at regalo para sa bawat isa, sapagkat ang lahat ng tao ay mula sa isang pamilya. Si Kuya Jesus mismo, sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama ay nagkatawang tao at napabilang sa isang pamilya, ang banal na pamilya ni Maria at Jose. Ang kwento natin ngayon ng pag-aalay sa sanggol na si Jesus at ang kwento ng pagkawala at pagkatagpo sa 12 taong gulang na si Jesus ay parehong naganap sa templo o simbahan. Dito, makikita natin na ang sentro ng pamilya ni na Kuya Jesus, Maria at Jose ay ang Panginoon. Kung nagtutungo sila sa templo upang magpasalamat at sumamba sa Panginoon, tiyak na sa kanilang tahanan ay nananalangin din sila ng sama-sama bilang isang pamilya. Nakakatiyak tayo na kaya madasalin, maawain at maalam si Kuya Jesus sa banal na kasulatan ay sapagkat natutuhan niya ito sa kanyang inang si Maria at ama-amahang si San Jose.
Kaya ang banal na pamilya ay tunay na modelo ng bawat pamilya, mga bata. Hindi sila mayaman, ngunit punong-puno naman sila ng pananampalataya, pagmamahalan at pagkakaisa. Ito ang bunga ng pagiging sentro ng Diyos sa kanilang pamilya. Sa katesismo ng simbahan ay sinasabi sa atin, ang tahanang Kristiyano ay ang pook na dito tinatanggap ng mga anak ang unang pagtuturo ng pananampalataya. Kaya nga, ang tahanan ng mag-anak ay tinaguriang simbahan ng tahanan, pamayanan ng grasya at ng panalangin, paaralan ng mga kabanalang makatao at kawang-gawang Kristiyano. Kaya, napakahalaga ng pamilyang ang sentro ay ang Diyos, mga bata, sapagkat ang pamilyang mayroong kinikilalang Diyos at simbolo ng kanyang kaharian dito sa lupa. Ibig sabihin, ang Diyos ay nananahan sa kanila at nagpapatatag sa kanila upang magpatuloy sila sa pagmamahalan at pagkakaisa. Kaya ngayong kapistahan ng banal na pamilya, hilingin natin kina Kuya Jesus, Maria at Jose na tulungan ang ating pamilya na maging banal katulad nila. Sa ganitong paraan, magiging magandang halimbawa rin tayo sa ibang mag-anak upang magkamit din ng kanilang pamilya ng tunay na kapayapaan at kaligayahang hindi mabibili o matutumbasan ng anumang yaman dito sa mundo. Paano ang ating pamilya ay magiging banal, gaya ng pamilya nila Kuya Jesus, Maria at Jose? Una, gawing sentro ng pamilya ay ang Diyos. Magdasal araw-araw at magsimba ng sama-sama bilang isang pamilya. Ikalawa, mahalin at irespeto ng mga anak ang kanilang magulang. At ikatlo, turuan ng mga magulang ang mga anak ng aral ng Biblia at katuruan ng simbahang Katoliko.